Sa pinakadulong bahagi ng bayan ng San Isidro, kung saan ang hangin ay may dalang amoy ng basang lupa at ang mga palayan ay tila dagat na kulay esmeralda, matatagpuan ang isang maliit na baryong halos nakalimutan na ng panahon. Doon isinilang at lumaki si Mateo, isang binatang magsasaka na minana ang lupang sinasaka mula sa kanyang ama at sa ama ng kanyang ama. Ang lupaing iyon ay hindi kalakihan, ngunit sapat upang magbigay ng bigas para sa kanilang hapag at kaunting maipagbili sa palengke tuwing anihan. Ang palayan ay nasa paanan no isang mababang burol, at sa likod nito'y may lumang punong balete na matagal nang nakatayo roon bago pa man maitayo ang unang bahay sa baryo. Marami ng kwento ang umiikot tungkol sa baleteng iyon, ngunit hindi iyon ang sentro ng usap-usapan sa mga nakaraang buwan. Ang pinag-uusapan ng mga tao ay ang palay na tumutubo tuwing kabilugan ng buwan. Nagsimula ang lahat isang taon matapos pumanaw ang ama ni Mateo. Sa unang kabilugan ng buwan ng Hunyo, habang ang liwanag ng buwan ay tila pilak na bumabalot sa buong kapatagan, napansin ni Mateo ang kakaibang anyo ng kanyang palayan. May bahagi sa gitna ng bukid na tila mas luntian kaysa sa iba. Nang lapitan niya ito kinabukasan, nakita niyang may mga bagong sibol ng palay na sumulpot magdamag. Hindi iyon pangkaraniwan. Kakaani pa lamang nila 2 linggo bago iyon. Ang lupa ay dapat nagpapahinga. Ngunit sa gitna ng tuyong bahagi ng bukid, may mga tangkay ng palay na sariwa at matatag ang pagkakatayo. Tila itinanim ng mga kamay na hindi niya nakita. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. Hinawakan niya ang lupa. Hindi ito bagong bungkal. Walang bakas ng yapak, walang bakas ng kalabaw o araro. Subalit ang mga sibol ay naroon, totoo at buhay. Hindi niya iyon agad sinabi sa iba. Sa baryo ng San Isidro, daling kumalat ang balita at mas mabilis pa ang paghusga. Ayaw ni Mateo na pagtawanan o pagdudahan siya. Bata pa siya sa paningin ng marami. Marahil ay sasabihin nilang napabayaan niya ang bukid o kaya'y may hindi lamang siya napansin. Ngunit nang sumunod na buwan at muling kuminang ang buong buwan sa kalangitan, muling may tumubong palay sa parehong bahagi ng lupa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang sibol ang sumulpot. May ilang tangkay na agad umabot hanggang tuhod ang taas sa loob lamang ng isang gabi. Para bang ang panahon sa bahaging iyon ng palayan ay mas mabilis ang takbo. Doon na siya nagsimulang kabahan. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama noong siya'y bata pa. May mga gabing hindi siya pinapayagang maglaro sa bukid tuwing maliwanag ang buwan. May mga gabing tahimik ang kanyang ama at nakatanaw lamang sa malayo sa direksyon ng balete at ng gitna ng palayan. Isang beses tinanong niya ang ama kung bakit tila may kinatatakutan ito tuwing bilog ang buwan. Ngunit hindi siya sinagot ng tuwiran. May mga bagay sa lupa, sabi ng kanyang ama noon, na hindi lang tao ang nagmamay-ari. Noon ay hindi niya iyon naunawaan. Ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng palayan at nakikita ang palay na tumutubo ng walang paliwanag, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat ng mga salitang iyon. Lumipas ang mga buwan at patuloy ang hiwaga. Tuwing kabilugan ng buwan, may bagong tubo sa parehong bahagi ng lupa. At ang mas nakapagtataka, ang mga palay na iyon ay mas mabigat ang uhay, mas makintab ang butil, at mas mabango kapag niluto.
Isang araw, dinala niya ang ilang sako ng ani mula sa mahiwagang bahagi ng bukid sa palengke ng bayan. Nang matikman ng mga mamimili ang kanin, hindi sila makapaniwala. Parang hindi ito karaniwang bigas, sabi ng isang matandang babae. May kakaibang tamis. Mabilis na naubos ang dala niyang paninda. Mas mataas pa ang naging presyo nito kaysa sa dati niyang ani. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, nakahinga ng maluwag si Mateo. Nabawas ang kanyang utang sa tindahan. Nakabili siya ng bagong bubong na yero para sa kanilang bahay. Unti-unting gumaan ang buhay. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang kabuhayan ay ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Dahil habang lumalago ang palay tuwing kabilugan ng buwan, may iba ring nagbabago sa paligid. Napansin niyang tuwing gabi ng bilog na buwan, tila mas malamig ang hangin sa gitna ng kanyang palayayan. Ang mga kuliglig ay biglang tumitigil sa pag-ingay kapag siya'y lumalapit sa mahiwagang bahagi. At ang anino ng punong balete sa burol ay tila mas humahaba, na parabang dahan-dahang gumagapang papunta sa kanyang bukid. Isang gabi ng Setyembre, hindi na niya napigilan ang sarili. Nagpasya siyang magbantay. Bago pa man sumikat ang buwan, nagtungo na siya sa kubong nasa gilid ng palayan. May dala siyang lampara at isang kumot. Hindi niya alam kung ano ang inaasahan niyang makita. Tao man o hayop, ngunit kailangan niyang malaman ang totoo, sis. Unti-unting umangat ang buwan sa silangan. Naging pilak ang buong kapatagan. Ang tubig sa pilapil ay kumikislap na parang salamin. Tahimik ang gabi maliban sa marahang pag-ihip ng hangin. Lumipas ang isang oras. Wala pa ring kakaiba. Ngunit nang tuluyang pumagitna ang buwan sa kalangitan at naging ganap ang kabilugan nito, biglang nagbago ang hangin. Naging malamig ito, hindi tulad ng karaniwang simoy ng gabi. Ang lampara sa kanyang tabi ay bahagyang umuga kahit walang malakas na bugso. At sa gitna ng palayan, sa bahaging laging tinutubuan ng hiwaga, nakita niyang gumalaw ang lupa. Hindi ito paggalaw na dulot ng hayop. Hindi ito paghukay o pag-ungkat. Ang lupa mismo ang tila humihinga. Unti-unting umalsa ang putik at mula roon ay sumulpot ang mga sibol. 1, 2, 3, hanggang sa maging 12 ng tangkay na sabay-sabay na umaangat. Tila may iisang kumpas. Nakatayo lamang si Mateo, hindi makapagsalita, hindi makagalaw. Sa liwanag ng buwan, malinaw niyang nakita na ang mga tangkay ng palay ay hindi basta tumutubo. Ang mga ito ay tila may bahagyang kinang, parang nababalutan ng manipis na liwanag. At habang patuloy ang pagtubo, may naramdaman siyang presensya sa likuran niya. Hindi siya agad lumingon. Ngunit ramdam niya na hindi na siya nag-iisa sa gitna ng bukid. Ang gabi ng kabilugan ay hindi lamang nagdadala ng palay. May kasama itong lihim na matagal nang nakabaon sa lupa ng kanilang angkan. At ngayong siya na ang nagmamay-ari ng lupang iyon, tila siya na rin ang napiling magbukas ng hiwagang matagal nang naghihintay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Dahan-dahang lumingon si Mateo at sa bawat pag-ikot ng kanyang ulo ay tila bumibigat ang hangin sa kanyang paligid. Ang lamig na kanina'y bahagya lamang ay ngayon tila pumapasok na sa kanyang mga buto. Ang liwanag ng buwan ay nanatiling maliwanag, ngunit may kakaibang pagkaputla ang kulay nito.
na para bang may manipis na ulap na dumaan kahit wala namang anino sa kalangitan. Sa likuran niya, sa pagitan ng pilapil at ng anino ng punong balete sa burol, may isang anyong nakatayo. Hindi ito ganap na malinaw, ngunit hindi rin ganap na anino. Ang hugis nito ay tila tao, matangkad, payat at tuwid ang tindig. Ang ulo ay bahagyang nakayuko at ang mahabang anyo nito ay umaabot halos sa gilid ng tubig sa palayan. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw na naroroon. Hindi sumigaw si Mateo. Hindi rin siya tumakbo. Sa halip, nanatili siyang nakatitig, pinipilit unawain kung ano ang kanyang nasasaksihan. Sa buong buhay niya sa baryo, marami na siyang narinig na kwento. Mga nilalang na nagbabantay sa kalikasan, mga espiritong nakatali sa lupa, mga aninong lumilitaw tuwing may hindi pa natatapos na kasunduan. Ngunit kailanman ay hindi niya inakalang haharap siya sa isa. Lumipas ang ilang sandali na tila napakahaba. Pagkaraan, ang anyo ay dahan-dahang gumalaw. Hindi ito lumakad, kundi tila umusad, parang usok na hinihipa ng mahinang hangin. Unti-unti itong lumapit sa gitna ng palayan, sa mismong bahaging tinutubuan ng mahiwagang palay. At habang lumalapit ito, mas luminaw ang hugis. Ang mukha ay hindi niya ganap na maninag, ngunit may pakiramdam siya na ito'y nakatingin sa kanya. Walang galit sa presensyang iyon, ngunit wala ring kabaitan. Ito'y tila tagamasid, isang bantay na matagal nang naroroon bago pa siya isinilang. Biglang naalala ni Mateo ang isang tagpong matagal na niyang ibinaon sa alaala. Noon ay bata pa siya, marahil 7 o 8 taong gulang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagising siya sa mahinang usapan sa labas ng kanilang bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita ang kanyang ama na nakatayo sa gilid ng palayan, nakaharap sa burol. May kausap ito, ngunit wala siyang ibang nakitang tao. Akala niya noon ay nagdarasal lamang ang kanyang ama. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa parehong lupa at nakaharap sa parehong liwanag ng buwan, tila may nawawalang piraso ng nakaraan ang unti-unting bumabalik sa kanyang isipan. Sa gitna ng palayan, ang mga tangkay ng palay ay patuloy na umaangat. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga sibol ay naging kalahating taas ng tao. Ang mga uhay ay nabubuo sa harap mismo ng kanyang mga mata. Tila pinapabilis ng hindi nakikitang kamay ang pag-ikot ng panahon. Ang anyo ay tumigil sa tabi ng mga tumutubong palay. At saka ito bahagyang yumuko. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na mas maliwanag na liwanag mula sa buwan patungo sa lupa. Hindi ito kidlat, hindi rin ito apoy. Ito'y parang manipis na sinag na hindi kayang makita ng mata ng karaniwang tao, ngunit malinaw kay Mateo na may nagaganap na pagpapalitan. Isang bagay na higit sa kanyang pagkaunawa. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang puso sa kanyang tenga. Isang tanong ang gumugulo sa kanyang isipan, bakit sa kanyang lupa at bakit ngayon? Hindi nagtagal, ang anyo ay unti-unting naglaho na parang tinunaw ng hangin. Wala itong iniwang bakas sa putik, wala ring anino sa tubig. Ang natira lamang ay ang ganap ng tumubong palay. Nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, tila handa ng anihin kahit kakasilang pa lamang ilang sandali ang nakalipas. Nanatiling nakatayo si Mateo hanggang sa magsimulang bumaba ang buwan sa kanluran. Nang tuluyan nang magbalik ang karaniwang lamig ng gabi at muling umingay ang mga kuliglig,
saka lamang siya nakahinga ng malalim. Pakiramdam niya'y may nakamasid pa rin sa kanya, ngunit wala na siyang makita. Kinabukasan, hindi siya agad nagtungo sa palengke. Sa halip, hinukay niya ang lumang baol ng kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Doon nakalagay ang mga lumang kasulatan, mga resibo ng ani, at ilang piraso ng papel na may sulat kamay na tila hindi niya nabigyang pansin noon. Sa ilalim ng mga iyon, may nakita siyang isang maliit na telang nakabalot sa pulang sinulid. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may isang lumang butil ng palay, mas malaki kaysa karaniwan, at bahagyang kumikislap kahit walang tama ng liwanag. Kasama nito ang isang pirasong papel na may kupas na sulat. Hindi buo ang mga salita dahil sa kalumaan, ngunit malinaw ang ilang pangungusap. Tuwing kabilugan ng buwan, babalik ang biyaya. Ngunit tandaan, ang lupang nagbibigay ay may hinihinging kapalit. Nang mabasa iyon ni Mateo, tila may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib. Biglang nagkaroon ng bigat ang bawat ani na kanyang ipinagbili. Ang bawat sako ng bigas na nagbigay sa kanya ng ginhawa ay tila may kasamang hindi pa niya nababayarang utang. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik siya. Napansin ito ng mga kapitbahay, ngunit inisip nilang pagod lamang siya sa trabaho. Hindi niya ibinahagi ang kanyang nakita. Paano niya ipaliliwanag ang isang anyong walang pangalan? Paano niya sasabihin na ang lupa mismo ang humihinga at tumutubo ng walang binhi? Ngunit habang papalapit ang susunod na kabilugan ng buwan, lalo niyang nararamdaman ang pagbabago. Ang bahaging tinutubuan ng mahiwagang palay ay tila hindi na lamang isang bahagi ng bukid. Ang lupa roon ay mas madilim ang kulay at kapag tinatapakan niya ito, may bahagyang pagyanig na hindi niya maramdaman sa ibang bahagi. At sa bawat gabi, bago siya matulog, naririnig niya ang mahinang kaluskos mula sa labas, na tila may humahaplos sa mga tangkay ng palay kahit walang hangin. Nagsimula siyang magtanong sa mga matatanda sa baryo tungkol sa kasaysayan ng kanilang lupa. May ilang umiling lamang, may ilan namang nagsabi na ang lupang iyon ay minsang pag-aari ng isang matandang magsasaka na kilala sa kakaibang pagyaman sa kabila ng maliit na sakahan. Ngunit walang nagsabi kung paano ito nagsimula. Hanggang sa isang hapon, nilapitan siya ng pinakamatandang babae sa baryo, si Aling Rosa, na matagal nang kilala sa tahimik ngunit matalim na mga mata. "Totoo ba?" tanong nito, "na may bahagi ng lupa mo na hindi natutuyo kahit tag-araw?" Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit sa paraan ng pagtitig ni Aling Rosa, alam niyang may higit pa itong alam kaysa sa karaniwang kwento ng baryo. May mga lupa, dagdag nito, na pinangangalagaan. Pero kapag hindi alam ng nagmamay-ari ang kasunduan, doon nagsisimula ang problema. Hindi niya natanong kung anong kasunduan ang tinutukoy. Dahil sa sandaling iyon, sa kabila ng maliwanag na sikat ng araw, naramdaman niyang may anino pa ring sumusunod sa kanya. Isang aninong hindi nakikita ng iba, ngunit malinaw na naghihintay ng susunod na gabi ng kabilugan. At sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na sapat ang manood lamang. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang hinihingi ng lupang kanyang minana. Dahil kung may kapalit nga ang biyayang natatanggap niya, maaaring hindi iyon simpleng bagay na kayang tumbasan ng pawis at sipag. Maaaring ang kapalit ay mas malalim, mas matagal, at mas malapit sa kanyang sariling dugo kaysa sa inaakala niya.
Mula nang kausapin siya ni Aling Rosa, hindi na mapakali si Mateo. Ang bawat hakbang niya sa pilapil ay tila may kasamang tanong na hindi niya masagot. Ang bawat dampi ng hangin sa kanyang balat ay tila paalala na ang lupang kanyang tinatapakan ay may sariling alaala, mas matanda kaysa sa kanilang angkan. Kinabukasan, maaga siyang nagtungo sa bahay ni Aling Rosa. Ang kubo nito ay nasa gilid ng baryo, malapit sa sapa na dumadaloy pababa mula sa burol. Kilala ang matanda bilang tahimik at hindi mahilig makialam sa gawain ng iba. Ngunit kapag nagsalita, ang mga salita nito'y may bigat. Nadatnan niya itong nakaupo sa harap ng bahay, naglilinis ng mga tuyong dahon. "Alam kong babalik ka," sabi ng matanda nang hindi siya tinitingnan. Umupo si Mateo sa kahoy na bangko sa tabi nito. Ilang sandali silang nanatiling tahimik bago siya nagsalita. "Ano po ang ibig ninyong sabihin tungkol sa kasunduan?" Huminto si Aling Rosa sa ginagawa at dahan-dahang tumingin sa kanya. Ang mga mata nito'y mapusyaw na, ngunit matalim pa rin ang tingin. "Ang lupang sinasaka mo," wika nito, "ay hindi basta lupa. Matagal na iyang may tagapagbantay." Nanlamig ang batok ni Mateo. "Ibig ninyong sabihin, may nakatira roon?" "Hindi tulad ng tao," sagot ng matanda. "May mga lugar na pinipili ng mga nilalang na hindi natin nakikita. Hindi sila basta nakikialam, ngunit kung may pangangailangan o kung may pangako, doon sila kumikilos." Ikinuwento ni Mateo ang lahat. Ang unang pagtubo ng palay, ang mabilis na paglaki nito, ang anyong nakita niya tuwing kabilugan ng buwan. Hindi na niya itinago ang alinlangan at takot na matagal na niyang kinikimkim. Tahimik lamang na nakinig si Aling Rosa. Nang matapos siya, marahang tumango ang matanda. "Hindi ka unang nakakita niyan," sabi nito. "Ang ama mo rin." Napatayo si Mateo sa pagkabigla. "Alam ninyo?" Hindi niya ipinagsabi, ngunit minsan, nang magkasakit ang iyong ina, lumapit siya sa akin. Hindi para ipagamot, kundi para itanong kung ano ang kapalit ng biyayang dumarating sa kanyang palayan. Parang may kumalabog sa dibdib ni Mateo. "Ano po ang sinabi ninyo?" "Sinabi ko sa kanya na ang lupa ay may sariling balanse. Kung may ibinibigay, may hinihingi. Ngunit hindi ko alam kung ano ang naging pasya niya." Napaupo muli si Mateo, tila biglang nawalan ng lakas. Naalala niya ang mga huling taon ng kanyang ama. Ang pagod sa mga mata nito kahit maganda ang ani. Ang madalas na pag-iisa tuwing gabi ng kabilugan. Ang tahimik na pagdarasal sa gilid ng bukid. May kwento noon, patuloy ni Aling Rosa, tungkol sa isang matandang magsasaka na unang nagmay-ari ng lupang iyan. Hirap na hirap siya sa tagtuyot. Isang gabi ng kabilugan, may nagpakita raw sa kanya sa ilalim ng punong balete. Nag-alok ng tulong, palay na hindi nauubos, ani na hindi nasisira. Ngunit kapalit nito, kailangang igalang ang lupa at huwag hayaang maging sakim ang nagmamay-ari. "Anong ibig sabihin ng sakim?" tanong ni Mateo. "Kapag ang biyaya ay ginawang kasangkapan ng pag-abuso, kapag ang ani ay hindi na para sa pangangailangan, kundi para sa walang katapusang pagnanais." Napayuko si Mateo. Totoong umangat ang kanyang buhay dahil sa mahiwagang palay. Ngunit hindi niya maikakaila na nagsimula na rin siyang maghangad ng higit pa. Mas malaking lupa, mas maraming ani, mas mataas na kita. "Kung hindi ko po alam ang kasunduan," mahinang sabi niya,
Paano ko malalaman ang kapalit? Matagal na tumahimik si Aling Rosa bago sumagot. Ang lupa mismo ang magsasabi, ngunit hindi sa salita, sa pagbabago. Pag-uwi ni Mateo, tila mas mabigat ang kanyang mga hakbang. Ang araw ay papalubog na, at ang anino ng punong balete sa burol ay muling humahaba patungo sa kanyang palayan. Tumigil siya sa gitna ng bukid at minasdan ang bahagi kung saan tumutubo ang mahiwagang palay. Sa liwanag ng dapit hapon, tila wala itong kakaiba. Ngunit alam niyang sa ilalim ng lupaing iyon ay may lihim na matagal nang nag-ugat. Lumuhod siya at hinukay ng bahagya ang lupa gamit ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng basang putik, may napansin siyang kakaiba. Mga ugat na mas makapal kaysa karaniwan, tila hindi lamang ugat ng palay kundi ugat ng isang mas malaking halaman. Sinundan niya ito ng tingin at napagtantong ang direksyon nito'y patungo sa burol, sa mismong kinatatayuan ng punong balete. Napaatras siya. Kung ang mga ugat ng mahiwagang palay ay konektado sa balete, nangangahulugan itong ang hiwaga ay hindi lamang nasa palayan kundi sa mas matandang bahagi ng lupa. Kinagabihan, hindi siya nakatulog agad. Ang mga salita ni Aling Rosa ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Huwag hayaang maging sakim. Igalang ang lupa. May kapalit ang biyaya. Habang siya'y nakahiga, may naalala siyang isang tagpo mula sa kanyang kabataan. Isang taon bago pumanaw ang kanyang ama, may isang negosyanteng dumating sa baryo. Nag-alok ito ng malaking halaga kapalit ng lupaing malapit sa burol. Tumanggi ang kanyang ama kahit pa noon ay gipit sila sa pera. Hindi niya naunawaan noon kung bakit. Ngayon, unti-unti niyang nauunawaan. Marahil alam ng kanyang ama na ang lupaing iyon ay hindi basta maipagbibili. Lumipas ang ilang araw at muling papalapit ang kabilugan na buwan. Ngunit sa pagkakataong ito, may napansin siyang bago. Sa tuwing sasapit ang dapit hapon, may bahagyang pagkatuyo sa ibang bahagi ng kanyang palayan. Hindi sa mahiwagang bahagi, kundi sa karaniwang tinatamnan. Ang mga tangkay roon ay tila mas maputla, mas mahina ang pagkakatayo. Sinuri niya ang irigasyon. Maayos naman ang daloy ng tubig. Ngunit ang pagkatuyo ay hindi dulot ng kakulangan sa tubig. Tila may inililipat ang lupa na parang ang sigla ay hinihigop papunta sa gitna, sa bahaging tinutubuan tuwing kabilugan. Doon siya tunay na kinabahan. Kung ang biyaya ay nagmumula sa iisang pinagmumulan, at kung ito'y kumukuha ng lakas mula sa natitirang lupa, maaaring ang kapalit ay hindi lamang simboliko. Maaaring ang kapalit ay ang unti-unting pagkapagod ng kabuuan. Sa gabing bago ang susunod na kabilugan, tumayo siya sa harap ng punong balete. Ang hangin ay tahimik, ang mga dahon ay hindi gumagalaw. Totoo ba ang kasunduan? Bulong niya sa dilim. Ano ang hinihingi ninyo? Walang sumagot. Ngunit sa kailaliman ng lupa, may naramdaman siyang bahagyang pagyanig. Parang mabagal na tibok ng pusong matagal nang naghihintay. At sa unang pagkakataon, naisip ni Mateo na maaaring hindi sapat ang basta pag-alam sa hiwaga. Maaaring kailangan niyang pumili. Sa pagitan ng patuloy na biyaya at ng kapayapaan ng lupaing kanyang minana. At habang unti-unting umaangat ang bilog na buwan sa kalangitan kinabukasan, alam niyang ang susunod na gabi ay hindi na lamang tungkol sa panonood. Ito'y magiging gabi ng pagsubok, hindi lamang para sa palay na tumutubo,
kundi para sa kanyang sariling hangarin at pagkatao. Dumating ang gabi ng kabilugan na may dalang kakaibang katahimikan. Ang kalangitan ay malinaw, walang bahid ng ulap, at ang buwan ay nakabitin na tila isang matang nagmamasid sa buong kapatagan. Ang palayan ni Mateo ay nababalot ng mapusyo na liwanag, at ang bawat tangkay ay may aninong mahaba at manipis sa lupa. Hindi na siya nagkubli sa kubo gaya ng dati. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng kanyang bukid bago pa man tuluyang pumagitna ang buwan sa langit. Wala siyang dalang lampara, wala rin siyang anumang kagamitan. Ang dala lamang niya ay ang lumang butil ng palay na nakita niya sa baul ng kanyang ama. Mahigpit niya itong hawak sa kanyang palad. Unti-unting naging mas malamig ang hangin. Ang bahaging tinutubuan ng mahiwagang palay ay tila mas madilim kaysa sa iba, kahit tinatamaan din ito ng liwanag. Ang lupa roon ay bahagyang nanginginig, halos hindi mapansin kung hindi siya nakatuon. At nang tuluyang maging ganap ang kabilugan, nagsimulang umalsa ang lupa. Muli niyang nasaksihan ang paglitaw ng mga sibol. Sunod-sunod, magkakasabay, tila may kumpas na sinusunod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umurong. Hindi siya nagpakita ng takot. Habang ang mga tangkay ay mabilis na tumataas, naramdaman niyang muli ang presensyang iyon sa kanyang likuran. Hindi na siya naghintay. Kung may kasunduan, wika niya ng malinaw ang tinig, nais kong malaman. Dahan-dahan siyang lumingon. Naroon muli ang anyo, mas malinaw kaysa dati. Hindi pa rin ganap na tao, ngunit mas buo ang hugis. Ang mukha nito'y tila nababalot ng manipis na ulap at ang mga mata, bagaman hindi ganap na maaninag, ay may liwanag na hindi tulad ng sa tao. Hindi ito lumapit kaagad. Sa halip, tila nagmasid muna. Sa pagitan nila ay ang bahaging tinutubuan ng palay. Ngayon ay kalahati na ng taas ng tao ang mga tangkay. Ang mga uhay ay nabubuo sa harap ng kanyang mga mata, makintab at mabigat. Inilabas ni Mateo ang lumang butil mula sa kanyang palad at itinaas ito. Ito bang tanda ng pangako? Tanong niya. Sa sandaling iyon, tila mas luminaw ang anyo. Ang paligid ay biglang naging mas tahimik. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw. Hindi siya nakarinig ng salita, ngunit may pumasok sa kanyang isipan. Hindi boses, kundi kahulugan. Ang lupa ay nagbigay dahil sa pangangailangan. Ang lupa ay kumilos dahil sa panata. Ngunit ang panata ay hindi lamang para sa isang henerasyon. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Naunawaan niyang ang ama niya ay hindi basta nakasaksi lamang ng hiwaga. Maaaring siya mismo ang nagpatibay ng kasunduan. Anong panata? Mahinang tanong niya, kahit hindi tiyak kung masasagot. Muling dumaloy ang kahulugan sa kanyang isipan. Ang lupaing ito ay hindi dapat ipagbili. Ang ani nito ay hindi dapat gamitin sa pag-abuso. At tuwing kabilugan ng buwan, ang nagmamay-ari ay dapat magbigay pabalik sa lupa. Magbigay ng ano? Tanong niya. Sa pagkakataong ito, ang lupa sa kanyang paanan ay bahagyang bumuka. Hindi ito bitak na dulot ng pagkatuyo. Ito'y tila isang maliit na siwang na kusang lumitaw sa gitna ng bahaging tinutubuan. At mula roon ay may umangat na manipis na ugat, mas makapal kaysa sa karaniwang ugat ng palay, at mas maitim ang kulay. Dahan-dahan itong gumalaw, tila humahanap. Naalala niya ang mga salitang nakita niya sa papel.
Ang lupang nagbibigay ay may hinihinging kapalit. Hindi dugo ang hinahanap ng lupa, hindi rin buhay. Ang hinahanap nito ay pag-alaala. Unti-unti niyang naunawaan. Lumuhod siya at inilapag ang lumang butil sa siwang ng lupa. Ito ang sa amin, sabi niya. Hindi para sa kasakiman, hindi para sa paglimot. Sa sandaling mailapag ang butil, nagsara ang siwang. Ang ugat ay naglaho sa ilalim ng lupa. Ang anyo sa kanyang harapan ay hindi gumalaw, ngunit ang liwanag sa paligid nito ay bahagyang kumupas. Ninins, lamay na tupad, ngunit hindi pa doon natapos ang gabi. Sa kabilang bahagi ng palayan, ang mga karaniwang tanim ay biglang yumuko. Hindi ito pagkatuyo, kundi tila pagyukod sa iisang direksyon, patungo sa gitna kung saan siya nakaluhod. May pumasok na panibagong kahulugan sa kanyang isipan. Ang lupa ay humihingi hindi lamang ng tanda, kundi ng pangako mula sa kanya. Kung nais niyang magpatuloy ang biyaya, kailangan niyang bantayan ang balanse. Hindi niya maaaring palawakin ang mahiwagang bahagi para lamang dumami ang ani. Hindi niya maaaring pilitin ang lupa na magbigay ng higit sa nakalaan. Kung lalabag siya, ang sigla ng buong palayan ang magdurusa. Doon niya naalala ang pagkaputla ng ibang bahagi ng bukid sa mga nagdaang araw. Unti-unti niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad. Hindi lamang ito biyaya, isa itong tungkulin. Tumayo siya at humarap sa anyo. Tinatanggap ko, sabi niya. Sa sandaling iyon, ang anyo ay dahan-dahang umurong. Hindi ito naglaho kaagad, kundi unti-unting naging bahagi ng anino ng punong balete sa burol. Ang hangin ay muling gumalaw. Ang mga kuliglig ay nagsimulang umingay. Ang mga tangkay ng mahiwagang palay ay ganap ng tumubo, handa na para sa pag-ani sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit may napansin si Mateo. Ang bahaging iyon ng lupa ay hindi na lumawak. Hindi ito dumagdag sa sakop ng hiwaga. Nanatili ito sa parehong sukat, parang may hangganang hindi dapat lampasan. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, nakaramdam siya ng malinaw na pagkaunawa. Ang ama niya ay hindi yumaman ng labis dahil pinili nitong igalang ang hangganan. Ang biyaya ay sapat lamang, hindi labis. Kinabukasan, nang mag-ani siya mula sa mahiwagang bahagi, nagtabi siya ng ilang sako na hindi niya ibinenta. Sa halip, ibinahagi niya ito sa 2 pamilyang nasalanta ng tagtuyot sa kabilang baryo. Hindi niya ipinaliwanag kung saan nanggaling ang bigas. Ngunit nang lutuin ito ng mga tumanggap, ang bango nito ay tila mas banayad kaysa dati. Hindi na labis ang tamis, kundi sakto lamang. Sa mga sumunod na araw, napansin niyang ang pagkaputla ng ibang bahagi ng palayan ay unti-unting nawala. Bumalik ang sigla ng karaniwang tanim. Naunawaan niyang ang balanse ay unti-unting naibalik. Ngunit sa kailaliman ng kanyang puso, alam niyang hindi ito ang huling pagsubok. Dahil ang tao, gaano man katatag ang panata, ay madaling matukso kapag nakikita ang posibilidad ng mas malaking kita, mas malaking lupa, at mas malaking kapangyarihan. At habang ang buwan ay unti-unting nababawasan sa kalangitan, may isang bagong hamon na dahan-dahang lumalapit sa kanyang buhay. Isang hamong hindi manggagaling sa lupa o sa anino ng balete, kundi sa kapwa-tao. Isang hamong susubok kung gaano katatag ang kanyang tinanggap na kasunduan.
Lumipas ang ilang linggo matapos ang gabi ng kanyang pagtanggap sa kasunduan. Bumalik sa dating sigla ang kabuuan ng palayan ni Mateo. Ang karaniwang tanim ay muling naging luntian at matibay ang pagkakatayo. At ang mahiwagang bahagi ay nanatiling nasa tamang sukat. Hindi lumalawak, hindi rin kumikitid. Sinunod niya ang kanyang pangako. Tuwing kabilugan ng buwan, bago pa man tuluyang pumagitna ang buwan sa langit, naglalakad siya patungo sa gitna ng bukid. Doon, tahimik siyang nagiiwan ng ilang piling butil mula sa unang ani ng buwan. Hindi ito labis, ngunit sapat upang ipakita ang kanyang pag-alaala. At sa bawat buwan, patuloy na tumutubo ang palay sa ilalim ng pilak na liwanag. Hindi mas marami, hindi mas kaunti. Ngunit ang balitang may kakaibang ani sa kanyang lupa ay hindi na kayang itago. Ang mga mamimili sa palengke ay patuloy na naghahanap ng kanyang bigas. May ilang dumadayo pa mula sa kalapit bayan upang bumili. Ang dating tahimik na pwesto ni Mateo sa palengke ay naging kilala sa pangalang bigas na may kakaibang bango. Isang hapon, habang inaayos niya ang mga sako sa harap ng kanyang bahay, may dumating na isang sasakyang hindi pangkaraniwan sa baryo. Malinis, makintab at halatang galing sa bayan. Mula rito'y bumaba ang isang lalaking nakasuot ng maayos na damit. May makintab na sapatos at dalang isang manipis na portfolio. Ang kanyang pangalan ay Don Emilio Villarreal, isang kilalang negosyante sa bayan na may malalawak na sakahan at bodega ng bigas. Si Mateo ba ang may-ari ng lupang ito? Magalang nitong tanong. Opo, sagot ni Mateo, bahagyang nagtataka. Matagal na kitang gustong makilala, sabi ng Don habang inaalis ang salamin sa mata. Marami akong naririnig tungkol sa iyong ani. Hindi agad sumagot si Mateo. Inimbitahan niya ang bisita na maupo sa lilim ng kanilang puno sa harap ng bahay. Diretso ang sinabi ng Don. Nais kong bilhin ang lupa mo. Hindi iyon unang beses na may nag-alok, ngunit ito ang pinakamalinaw at pinakamalakas na alok na natanggap niya. Nagbibigay ako ng presyong higit pa sa karaniwan, patuloy ng Don. Hindi mo na kailangang magpakapagod sa bukid. Maaari kang lumipat sa bayan, magtayo ng negosyo. Ang lupa mo'y gagawin kong bahagi ng mas malaking sakahan. Narinig ni Mateo ang mahinang pagugong ng hangin sa likuran niya. Ang burol at ang punong balete ay nakatanaw lamang mula sa malayo. Naalala niya ang panata. Ang lupaing ito ay hindi dapat ipagbili. Hindi ko po balak ibenta, mahinahong sagot niya. Ngumiti si Don Emilio, ngunit may bahid ng pagdududa ang mga mata nito. Lahat ay may presyo, sabi nito. At batid kong may espesyal sa lupa mo. Hindi basta ganito ang ani kung walang kakaiba. Nanatiling tahimik si Mateo. Hindi ko kukunin ang buong lupa kung ayaw mo, dagdag pa ng Don. Kahit ang bahaging pinakamaganda lang. Doon bahagyang kumunot ang noo ni Mateo. Ang bahaging pinakamaganda. Iyon ang mismong lugar na tinutubuan tuwing kabilugan. Hindi po ito tungkol sa presyo, sagot niya. May dahilan kung bakit nananatili ito sa aming pamilya. Saglit na natahimik ang Don, tila sinusuri ang kanyang kaharap. Kung ganoon, malamig na sabi nito, maaaring magbago ang iyong isip sa paglipas ng panahon. Tumayo ito at maayos na nagpaalam. Habang papalayo ang sasakyan, ramdam ni Mateo ang hindi maipaliwanag na bigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa pakiramdam na hindi pa doon natatapos ang alok. Kinagabihan,
Habang nakatayo siya sa gilid ng palayan, napansin niyang tila mas malakas ang hangin mula sa direksyon ng bayan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang pagsubok ay hindi na lamang tungkol sa kanyang sariling hangarin, kundi tungkol sa lakas ng tukso na maaaring magmula sa iba. Makalipas ang ilang araw, may mga tauhan si Don Emilio na dumating sa baryo. Hindi sila tahasang pumunta sa lupa ni Mateo, ngunit nagtanong-tanong sila sa mga kapitbahay. Inalam nila kung gaano kalawak ang ani, kung gaano kadalas ang anihan, at kung may kakaiba ba sa lupa. Unti-unting naging usap-usapan muli ang palayan ni Mateo. May ilan sa baryo ang nagsimulang magtanong kung bakit hindi niya pa ibinebenta ang lupa kung gano'n kalaki ang alok. May ilan ding nagsabi na sayang ang pagkakataon. Ang mga bulong ay parang hangin, hindi nakikita, ngunit naririnig sa pagitan ng mga salita. Isang gabi, bago ang susunod na kabilugan, nagtungo si Mateo sa punong balete. Tumayo siya sa ilalim ng malalapad na ugat na nakausli sa lupa. "Hindi ko ito ibebenta," sabi niya sa dilim. "Ngunit paano kung hindi sila tumigil?" Walang sagot na dumating. Ngunit sa kailaliman ng lupa, may naramdaman siyang mahinang pag-ugong. Hindi galit, hindi babala, kundi paalala. Ang lupa ay nagbibigay, ngunit hindi ito nakikipaglaban sa tao. Ang pagpili ay nasa nagmamay-ari. Tumating ang gabi ng kabilugan. Muli sa ilalim ng pilak na liwanag, tumubo ang palay sa gitna ng bukid. Ngunit sa pagkakataong ito, habang pinagmamasdan niya ang pag-usbong, may naramdaman siyang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may mga matang hindi niya nakikita na nakamasid mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, napansin niyang may mga bakas ng paa sa pilapil na hindi kanya. Hindi ito naroon kanina. May mga taong lumapit sa kanyang bukid sa gitna ng gabi. Biglang naging malinaw sa kanya na ang hiwaga ng lupa ay hindi na lamang lihim ng kanyang pamilya. May mga taong naghahanap ng paliwanag. May mga taong naghahangad na maangkin ang hindi nila nauunawaan. At sa unang pagkakataon, naisip niyang maaaring hindi sapat ang kanyang pangako sa lupa. Maaaring kailanganin niyang ipagtanggol ito. Hindi laban sa anino ng balete, kundi laban sa kasakiman ng tao. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, maaga pa lamang ay nagtungo na si Mateo sa palayan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang bakas ng mga yapak sa pilapil ay malinaw sa maputik na lupa. Hindi iyon bakas ng kalabaw at hindi rin bakas ng batang naglalaro. Mabibigat ang mga hakbang at may bahagyang pagbaon sa bawat tapak na tila nagmamasid ang naglakad at hindi nagmamadali. Sinundan niya ang mga bakas. Mula sa gilid ng kalsadang papunta sa baryo, dumiretso ang mga ito hanggang sa bahaging tinutubuan ng mahiwagang palay. Doon, tila may ilang sandaling pagtigil. Mas malalim ang pagkakaapak sa lupa na para bang matagal na tumayo ang kung sino man doon. Pagkatapos, ang mga yapak ay bumalik sa parehong direksyon. Walang nasira sa tanim, walang tinangkang hukay ng lupa, ngunit sapat na ang presensya ng mga yapak upang ipaalala kay Mateo na may ibang mata nang nakasubaybay sa kanyang bukid. Sa araw ding iyon, kumalat ang balita na may mga tauhan si Don Emilio na nag-iikot sa baryo. May ilan na nagtanong kung may kakaiba bang ginagawa si Mateo tuwing gabi. May nagtanong kung totoo bang may bahagi ng lupa na laging basa kahit tag-araw. Ang mga tanong ay tila inosente, ngunit ang layunin ay malinaw. Pagsapit ng hapon, dinalaw siya ni Aling Rosa.
May mga taong hindi nakukontento sa sagot na hindi nila nauunawaan, sabi ng matanda habang nakatanaw sa palayan. Kapag hindi nila maipaliwanag, sinusubukan nilang kontrolin. May pumasok po sa bukid kagabi, sagot ni Mateo. Tumango ang matanda na parabang hindi na iyon bago sa kanyang pandinig. Kung ang lupa ay may kasunduan sa iyo, hindi ito basta ibibigay sa iba, sabi niya. Ngunit tandaan mo, ang lupa ay hindi nakikialam sa kagustuhan ng tao. Ikaw ang haharap sa kanila. Lumalim ang iniisip ni Mateo. Sa mga sumunod na araw, nagbantay siya tuwing gabi. Hindi na lamang tuwing kabilugan, kundi maging sa karaniwang gabi. Minsan ay naririnig niya ang mahinang kaluskos sa dulo ng pilapil, ngunit kapag lalapitan niya, wala namang tao. Isang gabi, 3 araw bago muling sumapit ang kabilugan, may narinig siyang mahihinang bulungan mula sa likod ng mga puno sa may kalsada. Hindi niya malinaw na maaninag ang mga mukha, ngunit alam niyang may 2 lalaki roon. Hindi siya lumapit agad. Sa halip, nanatili siya sa anino ng kanyang kubo at nagmasid. Ang 2 lalaki ay tila nagtatantiyan ng layo mula sa kalsada hanggang sa gitna ng bukid. May hawak ang isa na tila panukat o patpat. Ang isa na may dalang maliit na sako. Hindi sila nagtagal. Ngunit bago sila umalis, itinuro ng isa ang bahaging malapit sa burol, ang mismong lugar na konektado sa punong balete. Naramdaman ni Mateo ang pag-init ng kanyang dibdib. Hindi lamang nila nais bumili. Maaaring balak nilang alamin ang hiwaga sa sariling paraan. Kinabukasan, nagpasya siyang harapin si Don Emilio. Naglakad siya patungo sa bayan, bit-bit ang matibay na pasya. Ang bahay ng Don ay malaki at napapalibutan ng mataas na bakod. Hindi siya sanay sa ganoong lugar, ngunit hindi siya nag-atubiling kumatok. Tinanggap siya ng Don sa maluwang na sala. Napag-isipan mo na ba ang alok ko? Agad na tanong nito. Hindi ko po ibebenta ang lupa, diretso niyang sagot. At hinihiling ko pong itigil ninyo ang pagpapapunta ng mga tao roon sa gabi. Bahagyang nagtaas ng kilay ang Don. Wala akong ipinapapasok sa lupa mo, malamig nitong sagot. Ngunit kung may pumapasok man, baka may dahilan sila. Walang dapat hanapin sa lupa ko, tugon ni Mateo. At kung may balak kayong sukatin o hukayin iyon nang walang pahintulot, hindi ako papayag. Nanatiling kalmado ang mukha ng Don, ngunit ang mga mata nito'y tila naging mas matalim. Kung may kakaiba sa lupa mo, sabi nito, natural lamang na nais itong pag-aralan. Maaari itong maging kapaki-pakinabang sa mas maraming tao. Hindi lahat ng bagay ay kailangang ariin upang maging kapaki-pakinabang, sagot ni Mateo. Nagkaroon ng maikling katahimikan sa pagitan nila. Bata ka pa, sabi ng Don sa huli. Hindi mo pa lubos na nauunawaan ang halaga ng oportunidad. Ngunit tandaan mo, ang pag-unlad ay hindi naghihintay. Umalis si Mateo na may mabigat na pakiramdam. Habang naglalakad pa uwi, napagtanto niyang ang laban ay hindi lamang laban sa pagnanasa ng isang tao, kundi laban sa ideya na ang lahat ay maaaring sukatin at pagkuhanan ng kita. Dumating ang gabi ng kabilugan na may kakaibang tensyon sa hangin. Muli tumayo si Mateo sa gitna ng palayan. Ang buwan ay maliwanag at ang lupa ay nagsimulang umalsa tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, bago pa man ganap na sumulpot ang mga sibol,
may narinig siyang yabag mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang lalaking nakita niya nung mga nakaraang gabi. Nasa gilid sila ng pilapil, bahagyang natatabunan ng anino. "Huwag kayong lalapit," malakas niyang sabi. Ngunit tila hindi sila natitinag. Sa sandaling iyon, ang lupa sa gitna ng palayan ay biglang umangat ng mas malakas kaysa dati. Ang mga sibol ay sabay-sabay na sumulpot at ang malamig na hangin ay umikot sa buong bukid. Ang dalawang lalaki ay napaatras. Mula sa direksyon ng burol, ang anino ng punong balete ay tila humaba at gumapang sa ibabaw ng lupa, umabot hanggang sa paanan ng mga ito. Hindi malinaw kung ano ang kanilang nakita, ngunit ang kanilang mga mukha ay namutla sa liwanag ng buwan. Mabilis silang tumalikod at tumakbo pabalik sa kalsada. Nanatiling nakatayo si Mateo, ang puso'y malakas ang tibok. Sa gitna ng palayan, naroon muli ang anyo. Mas malinaw kaysa dati, nakatayo sa tabi ng tumutubong palay. Hindi ito gumalaw patungo sa mga lalaki. Hindi ito humabol. Ngunit sapat ang presensya nito upang ipaalala na ang lupaing iyon ay hindi basta bukas sa sinumang nais umangkin. Lumapit si Mateo sa gitna. "Hindi ko kayang pigilan ang lahat," sabi niya sa dilim. "Ngunit hindi ko rin hahayaang abusuhin ang biyayang ito." Sa kanyang isipan, muling dumaloy ang tahimik na kahulugan. Ang lupa ay hindi pag-aari. Ito ay ipinagkakatiwala. Kung may magtatangkang wasakin ang balanse, ang lupa mismo ang magtatanggol. Ngunit ang kapalit ay hindi laging banayad. Napatingin siya sa mga tangkay ng palay na mabilis na tumataas. Sa unang pagkakataon, naisip niyang kung lalala ang paghahangad ng mga tao, maaaring hindi lamang takot ang ipapakita ng lupa. Maaaring magbago ang anyo ng hiwaga. At kung mangyari iyon, siya ang unang haharap sa magiging bunga ng anumang labis, maging ito man ay mula sa kasakiman ng iba o mula sa sariling pag-aalinlangan. Habang ang buwan ay nakasaksi sa lahat, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang matinding tanong. Hanggang kailan niya kayang panindigan ang kasunduang hindi naman siya ang unang lumagda? Pagkaraan ng gabing nagtakbuhan ang mga tauhan ni Don Emilio, naging mas tahimik ang baryo. Ngunit ang katahimikang iyon ay may halong pag-aabang. May mga matang nagmamasid, may mga bulong na hindi lantad ngunit dama sa pagitan ng mga pag-uusap sa tindahan at sa palengke. Hindi na muling nakita ni Mateo ang dalawang lalaking pumasok sa kanyang bukid, ngunit may naramdaman siyang pagbabago sa paligid. Ang hangin sa umaga ay tila mas mabigat. Ang mga ibon na dating dumadapo sa pilapil ay naging bihira. At sa tuwing tatapak siya sa bahaging konektado sa punong balete, may marahan siyang nararamdamang pintig sa ilalim ng lupa. Parang isang mabagal ngunit matatag na tibok. Isang hapon, habang sinusuri niya ang karaniwang bahagi ng palayan, napansin niyang may ilang tangkay na bahagyang nakayuko, tila naapektuhan ng hindi maipaliwanag na panghihina. Hindi ito tulad ng dati na dulot ng paglipat ng sigla patungo sa mahiwagang bahagi. Iba ang pakiramdam. Para bang may puwersang nagtatangkang gambalain ang balanse. Lumuhod siya at hinipo ang lupa. Mainit ito sa ilalim ng kanyang palad, kahit hindi naman matindi ang sikat ng araw. Sinundan niya ng tingin ang direksyon ng mga ugat na minsan na niyang natuklasan. Mas malinaw na ngayon ang kanilang hugis. Hindi lamang sila ugat ng palay.
Ang mga ito'y tila bahagi ng mas malaking sistema, isang network na nag-uugnay sa gitna ng bukid patungo sa burol. Nagpasya siyang sundan ang direksyon nito. Umakyat siya sa burol sa unang pagkakataon matapos tanggapin ang kasunduan. Ang punong balete ay nakatayo roon, matanda at malawak ang sakop ng mga sanga. Ang mga ugat nito'y nakausli sa lupa, tila mga daliring matagal nang nakabaon sa kasaysayan. Habang papalapit siya, naramdaman niyang mas malinaw ang pintig sa ilalim ng lupa. Tumigil siya sa harap ng puno. Hindi ito nakakatakot sa karaniwang tingin, ngunit para kay Mateo, ito ang sentro ng lahat. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang palad sa magaspang na balat ng puno. Sa sandaling iyon, tila may dumaloy na malamig na alon mula sa kanyang kamay pababa sa kanyang katawan. Hindi ito sakit, hindi rin ito takot. Ito'y alaala. May mga larawang sumagi sa kanyang isipan. Hindi malinaw, ngunit sapat upang maunawa niya ang kahulugan. Isang matandang lalaki nakaluhod sa parehong lugar. Isang tagtuyot na halos pumatay sa buong ani. Isang gabi ng kabilugan kung saan ang lupa ay nagbukas at ang unang sibol ay sumulpot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naunawaan ni Mateo na ang kasunduan ay hindi isinulat sa papel lamang. Ito'y isinabuhay. Ang bawat henerasyon na tumanggap ng biyaya ay kailangang maging tagapangalaga, hindi may-ari. Biglang may narinig siyang yabag sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Don Emilio. Nakatayo ilang hakbang ang layo. May kasamang dalawang lalaki. Hindi niya namalayan ang pag-akyat nila sa burol. "Magandang lugar," sabi ng Don, sinusuri ang paligid. "Dito ba nagmumula ang kakaibang sigla ng lupa mo?" Hindi sumagot si Mateo. Lumapit ang isa sa mga tauhan at hinipo ang ugat ng balete. "Huwag ninyong gagalawin," maring sabi ni Mateo. Ngumiti si Don Emilio, ngunit may bahid ng hamon ang kanyang tinig. "Hindi ako naniniwala sa mga kwento," sabi nito. "Naniniwala ako sa sanhi at bunga. Kung may kakaiba rito, may paliwanag, at kung may paliwanag, maaari itong gamitin." "Hindi lahat ng paliwanag ay para sa paggamit," sagot ni Mateo. Sa sandaling iyon, tila mas lumakas ang pintig sa ilalim ng lupa. Ang hangin ay biglang umihip ng mas malamig, at ang mga dahon ng balete ay nagsimulang kumaluskos kahit walang malakas na bugso. Napatingin ang dalawang tauhan sa paligid. Ang lupa sa paanan ng puno ay bahagyang nagbitak. Hindi malalim, ngunit sapat upang magdulot ng pag-aalinlangan. "Hindi ito karaniwang lupa," mahinang sabi ng isa. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling matatag. "Kung gayon," sabi nito, "mas lalo itong dapat pag-aralan." Doon naramdaman ni Mateo ang tunay na panganib. Hindi ito simpleng pagnanasa sa lupa. Ito'y pagnanais na sakupin ang hiwaga, gawing ari-arian ang isang bagay na hindi dapat ariin. Bigla, mula sa ilalim ng lupa, may umangat na manipis ngunit maitim na ugat, katulad ng nakita niya noong gabi ng pagsubok. Gumalaw ito sa ibabaw ng lupa, hindi agresibo, ngunit malinaw ang presensya. Napaatras ang dalawang tauhan. Si Don Emilio lamang ang nanatiling nakatayo, ngunit ang kanyang mga matay nagpakita ng bahagyang pagdududa. "Babalik ako," sabi nito sa huli. "At kapag bumalik ako, may dala na akong paraan upang malaman ang katotohanan." Umalis sila pababa ng burol. Naiwan si Mateo sa ilalim ng balete.
ang puso'y mabigat. Alam niyang hindi titigil ang Don. At kung magdadala ito ng mga tao mula sa bayan, mga may kaalaman sa agham, mga may dalang kagamitan, maaaring pilitin nilang hukayin ang lupa, sukatin ang ugat, putulin ang puno. Lumuhod siya sa harap ng balete. "Hindi ko kayang labanan ang lahat," sabi niya sa mahinang tinig, "ngunit hindi ko rin kayang talikuran ito." Sa kanyang isipan, dumaloy ang isang mas malinaw na kahulugan kaysa dati. Ang kasunduan ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng biyaya, ito'y tungkol sa pagtayo sa pagitan ng lupa at ng kasakiman. Kung may magtatangkang putulin ang ugat, maaaring magbago ang anyo ng biyaya. Maaaring hindi na ito maging palay. Maaaring maging isang puwersang hindi kayang kontrolin. Naramdaman niyang ang mga ugat sa ilalim ng lupa ay lalong lumalalim, lalong kumakapit. At sa unang pagkakataon, naunawaan niyang ang hiwaga ay hindi lamang lumalago tuwing kabilugan. Ito'y nagigising kapag may banta. Habang bumababa ang araw at ang anino ng balete ay muling humahaba patungo sa palayan, malinaw kay Mateo na ang susunod na kabilugan ay hindi na lamang simpleng pagtubo ng palay. Ito'y maaaring maging gabi ng pagharap kung saan ang lupa at ang tao ay parehong susubukin. At kung sakaling magbangga ng dalawang hangarin, ang pagprotekta at ang pag-angkin, kailangan niyang pumili kung hanggang saan niya kayang ipaglaban ang hindi naman talaga kanya, kundi ipinagkatiwala lamang sa kanya. Mabilis na kumalat sa baryo ang balitang bumalik si Don Emilio sa burol kasama ang mga tauhan nito. May ilan ang nagsabing may dala raw itong mga kasangkapan sa susunod na pag-akyat. Mga panukat ng lupa, mga bakal na panghukay, at mga taong sanay magsuri ng lupa at ugat. Hindi nagtagal at nagkatotoo ang mga bulong-bulungan. Isang umaga, habang abala si Mateo sa pag-aayos ng pilapil, may narinig siyang ingay ng makina mula sa may kalsada. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang may dalawang sasakyang nakaparada malapit sa kanyang bukid. Mula roon ay bumaba ang ilang lalaki. Hindi na lamang ang dati niyang nakita, kundi may mga bagong mukha. May dalang mga kahon at kagamitan. Kasama nila si Don Emilio. Hindi na sila dumiretso sa bahay ni Mateo. Sa halip, tumungo sila agad sa paanan ng burol. Mabilis na naglakad si Mateo upang harapin sila. "Ano po ang ginagawa ninyo rito?" tanong niya nang makarating siya sa kanila. "Walang masama sa pagsasaliksik," sagot ni Don Emilio. "Hindi namin gagalawin ang lupa mo ng walang dahilan. Susuriin lamang namin ang paligid ng puno. Kung walang kakaiba, aalis kami." "Ang punong iyon ay bahagi ng lupa ko," maring sabi ni Mateo. "Ang kalikasan ay hindi pag-aari ng iisang tao," tugon ng Don. "Kung may potensyal itong makatulong sa mas marami, bakit ito itatago?" Hindi na nakipagtalo si Mateo. Alam niyang kahit pigilan niya sila sa salita, may paraan pa rin silang gagawin. Habang nagsisimulang mag-ayos ng kagamitan ang mga lalaki sa paanan ng balete, naramdaman niyang muli ang mahinang pintig sa ilalim ng lupa. Mas malinaw ito kaysa dati. Mas mabilis. Parang isang pusong naghahanda. Sinubukan ng isa sa mga tauhan na maghukay malapit sa nakausling ugat ng balete. Hindi pa man ganap na sumasayad ang pala sa lupa, may kakaibang pagyanig na naramdaman sa buong burol. Napahinto ang lalaki. "Ano iyon?" bulong ng isa. "Natural lang ang paggalaw ng lupa,"
sabi ni Don Emilio. Bagaman hindi rin ito ganap na kumbinsido. Muling itinaas ng lalaki ang pala at ibinaon ito sa lupa. Sa sandaling tumama ang bakal sa ilalim, may umalingaw-ngaw na tunog. Hindi malakas, ngunit malalim. Parang may tumama sa isang bagay na mas matigas kaysa inaasahan. Biglang umihip ang malamig na hangin. Ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na kumaluskos kahit walang malakas na bugso sa kapatagan. Sa paanan ng puno ang lupa ay bahagyang bumuka at mula roon ay may lumabas na makapal at maitim na ugat. Gumagalaw sa ibabaw ng lupa na parang buhay. Napaatras ang mga lalaki. Hindi ito normal, sabi ng isa. Ang boses ay nanginginig. Ngunit si Don Emilio ay nanatiling matatag, kahit baka sa mukha ang pag-aalinlangan. Ito'y natural na reaksyon ng lupa, sabi nito. Bagaman tila mas sinasabi niya iyon upang kumbinsihin ang sarili. Lumapit si Mateo sa pagitan nila at ng puno. Sabi ko po sa inyo, mahinahon ngunit matatag kanyang tinig. Huwag ninyong gagalawin. Sa sandaling iyon, ang pintig sa ilalim ng lupa ay naging mas malakas. Ang pagyanig ay umabot hanggang sa palayan sa ibaba. Ang tubig sa mga pilapil ay bahagyang umalon kahit walang hangin. Sa gitna ng bukid, ang bahaging tinutubuan tuwing kabilugan ay biglang nagkaroon ng manipis na liwanag. Kahit maliwanag pa ang araw, napatingin ang lahat pababa sa palayan. Mula sa lupa, kahit hindi pa gabi at hindi pa kabilugan, may ilang sibol na sumulpot. Mabilis, sabay-sabay, tila tugon sa banta. Hindi ito ang karaniwang oras ng pagtubo. Ito'y isang babala. Natahimik ang mga tauhan. Ang isa ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang pala. Don, mahinang sabi nito, hindi ito lugar para sa atin. Sa unang pagkakataon, hindi agad nakasagot si Don Emilio. Tinitigan niya ang punong balete, ang gumagalaw na ugat, at ang palayang tila nagigising sa hindi tamang oras. Sa wakas, huminga siya ng malalim. Umalis muna tayo, sabi niya sa kanyang mga kasama. Babalikan natin ito kapag mas handa na tayo. Isa-isa silang bumaba ng burol. Hindi na nila tinapos ang paghuhukay. Naiwan si Mateo sa ilalim ng balete. Ang dibdib ay mabilis pa rin ang pag-angat baba. Unti-unting tumigil ang pagyanig. Ang ugat na lumabas sa lupa ay dahan-dahang bumalik sa ilalim at ang siwang ay nagsara na parang walang nangyari. Sa palayan, ang mga sibol na sumulpot ay nanatiling nakatayo, ngunit hindi na nadagdagan pa Lumuhod si Mateo at inilapat ang kanyang palad sa lupa. Hindi ko nais ang gulo, sabi niya sa mahinang tinig. Ayokong masaktan ang sino man. Sa kanyang isipan, dumaloy ang mas mabigat na kahulugan kaysa dati. Ang lupa ay hindi naghahangad ng laban. Ngunit kung paulit-ulit itong susubukin, maaaring ang tugon nito ay hindi na magiging babala lamang. Maaaring ito'y maging pagbabago. Naunawaan ni Mateo na hindi sapat ang simpleng pagtanggi sa alok. Hindi sapat ang pakikiusap. Kailangan niyang tiyakin na ang buong baryo ay mauunawaan ang halaga ng balanse. Bago pa man tuluyang magpasya si Don Emilio na bumalik ng may mas mabigat na kapangyarihan. Habang papalubog ang araw at ang anino ng balete ay muling bumalot sa bahagi ng palayan, malinaw sa kanya na ang hiwaga ay nagising na ng lubusan. At sa susunod na kabilugan ng buwan, maaaring hindi lamang siya ang haharap sa pagtubo ng palay.
Maaaring ang buong baryo ang masaksihan ang tunay na anyo ng kasunduang matagal nang nakabaon sa ilalim ng kanilang lupa. Matapos ang tangkang paghuhukay sa burol, hindi na naging lihim ang hiwaga ng lupa ni Mateo. Ang ilang nakasaksi sa pagyanig ay nagkwento sa kani-kanilang pamilya. Ang balitang may gumalaw na ugat at may tumubong palalay kahit hindi pa kabilugan ay kumalat sa buong baryo. May mga natakot, may mga nag-alala, at may ilan na lalong naging usiso. Hindi na ito simpleng usap-usapan tungkol sa kakaibang ani. Ito'y naging usapin ng kabuuang baryo. Isang hapon, tinipon ni Kapitan Andres ang mga tao sa harap ng lumang barangay hall. Nais niyang mapag-usapan ang nangyari bago pa tuluyang dumating ang mas malaking gulo mula sa bayan. Hindi natin maaaring balewalain ang nangyari, sabi ng kapitan. Kung may mga taong mula sa labas na gustong maghukay sa lupa natin, kailangan nating magkaisa. Tahimik ang mga tao. May ilan na palihim na tumitingin kay Mateo. Tumayo siya sa gitna ng pagtitipon. Hindi ko po hiniling ang hiwagang ito, sabi niya. Ngunit malinaw na may balanse ang lupa. Nang sinubukan itong gambalain, nagbago ang kilos nito. Ano ba talaga ang nangyayari sa palayan mo? Tanong ng isang magsasaka. Huminga ng malalim si Mateo. Tuwing kabilugan ng buwan, may bahagi ng lupa na tinutubuan ng palay ng kusa. Diretsahan niyang sabi. Ngunit hindi ito dapat abusuhin. Hindi ito dapat pilitin. May mga nagbulungan. Kung ganoon, sabi ng isa, biyaya iyan para sa baryo. Bakit hindi natin palawakin? Doon naramdaman ni Mateo ang bigat ng sitwasyon. Kapag sinubukan nating palawakin, sagot niya, maaari nating sirain ang balanse. Nakita ninyo ang nangyari sa burol. Hindi iyon simpleng pagyanig. Tahimik na nakinig si Aling Rosa sa gilid. Ang lupa ay hindi kaaway, wika ng matanda sa wakas. Ngunit hindi rin ito alipin. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa mga nakarinig. Sa huli, nagpasya ang baryo na magbantay. Kung babalik si Don Emilio na may dalang mas maraming tao, hindi siya haharapin ni Mateo ng mag-isa. Dumating ang susunod na gabi ng kabilugan na may kakaibang pakiramdam sa hangin. Sa unang pagkakataon, hindi nag-iisa si Mateo sa palayan. Ilang matatandang magsasaka at si Kapitan Andres ay nakatayo sa gilid ng pilapil, hindi upang manghimasok, kundi upang masaksihan. Tahimik ang gabi. Ang buwan ay dahan-dahang umangat hanggang sa maging ganap ang bilog. At gaya ng dati, nagsimulang umalsa ang lupa sa gitna ng palayan. Sa harap ng maraming mata, sabay-sabay na sumulpot ang mga sibol. May mga napasinghap. Ang pagtubo ay hindi marahas. Hindi ito marumi o nakakatakot. Ito'y maayos, tila may sinusunod na ritmo na mas matanda kaysa sa kanilang lahat. Habang ang mga tangkay ay mabilis na tumataas, may malamig na hangin na umikot sa paligid. Sa burol, ang anino ng punong balete ay tila mas malinaw sa liwanag ng buwan. At sa sandaling iyon, nakita ng ilan ang hindi nila inaasahan. Sa pagitan ng liwanag at anino, may isang hugis na nakatayo malapit sa tumutubong palay. Hindi ito ganap na malinaw, ngunit sapat upang mapansin. May ilang umatras. May nagbabantay, mahinang sabi ng isa. Ngunit walang sumigaw, walang nagtakbuhan. Sa halip, unti-unting lumuhod si Mateo sa gitna ng bukid at nag-iwan ng mga butil sa lupa.
gaya ng kanyang ginagawa tuwing kabilugan. Ang presensya ay hindi gumalaw, ngunit ang hangin ay naging mas banayad. Ang pagtubo ay natapos nang hindi lumalampas sa nakasanayang sukat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang hugis sa anino ay unti-unting naglaho. Ang mga tao sa pilapil ay nanatiling tahimik. Sa kanilang harapan, malinaw na may hiwaga sa lupa, ngunit hindi ito nagpakita ng galit. Hindi ito nanakit. Ito'y tila nagpapaalala lamang. Lumapit si Kapitan Andres kay Mateo. Kung ito ang kapalit ng paggalang, sabi ng kapitan, mas mabuting huwag itong gambalain. Marami ang tumango. Sa gabing iyon, nagbago ang pananaw ng baryo. Hindi na lamang ito kwento ng kakaibang ani. Ito'y naging kwento ng pangangalaga. Ngunit habang ang baryo ay tila nagkakaisa, may isa pa ring taong hindi nakasaksi sa pagtubo, si Don Emilio. At kinabukasan, may balitang dumating mula sa bayan. Nag-apply raw ito ng pahintulot upang magsagawa ng opisyal na pagsusuri sa lupa ng baryo sa ngalan ng pagpapaunlad ng agrikultura. Nang marinig iyon ni Mateo, muling bumigat ang kanyang dibdib. Ang hiwaga ay nakita na ng marami. Ngunit ang batas at kapangyarihan mula sa labas ay ibang uri ng pagsubok. Kung ipipilit ang pagsusuri, maaaring hindi na sapat ang babala ng lupa. Maaaring mapilitan ang hiwaga na magpakita ng mas matinding anyo. Habang nakatayo siya sa gitna ng palayan kinabukasan, minasdan niya ang mga tangkay na unti-unting nahihinog. Naunawaan niyang ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pagtatanggol sa hiwaga. Ito'y tungkol sa pagprotekta sa buong baryo mula sa maaaring maging bunga ng pakikialam. At sa unang pagkakataon, naisip niyang maaring kailangan niyang isiwalat ang buong kasunduan, hindi lamang sa mga tao ng baryo, kundi maging sa taong pilit na naghahangad ang kinin ang hindi sa kanya. Sapagkat kung patuloy na susubukin ang lupa, maaaring dumating ang araw na hindi na ito babala ang ibigay, kundi pagbabago na hindi na kayang bawiin. Hindi pa man tuluyang sumisikat ang araw ay narating na ng balita ang buong baryo. May sulat mula sa bayan na nagsasabing magkakaroon ng opisyal na pagsusuri sa lupang sakop ng burol at kalapit na palayan. Ang dokumento ay may tatak ng tanggapan at pirmado ng mga taong may kapangyarihan. Hindi tuwirang binanggit ang pangalan ni Mateo, ngunit malinaw na ang tinutukoy ay ang lupang kanyang sinasaka. Tinipon muli ni Kapitan Andres ang mga tao. Kung papayag tayo, sabi ng kapitan, maaari nilang hukayin ang bahagi ng burol. Kapag tumanggi tayo, maaaring sabihing humahad lang tayo sa pagpapaunlad. Tahimik ang mga magsasaka. Ang iba ay natatakot sa maaaring parusa ng batas. Ang iba na may natatakot sa maaaring ganti ng lupa. Nakatayo si Mateo sa gitna. Hawak ang lumang butil na tanda ng kasunduan. Hindi ito simpleng lupa, sabi niya. Kapag pinilit itong buksan, hindi natin alam ang magiging tugon. Hindi ba't nakita na natin? Sagot ng isang matandang lalaki. Nagbabala ito, ngunit hindi na nakit. Dahil hindi pa ito tuluyang sinira, mahinahong tugon ni Mateo. Lumapit si Aling Rosa at tumingin sa kanya. May panahon na ang tagapangalaga ay kailangang magsalita ng buo. Sabi ng matanda, hindi lamang sa baryo, kundi sa harap ng mga nagtatangkang umangkin. Sa hapon ding iyon, dumating si Don Emilio kasama ang dalawang opisyal mula sa bayan.
May dala silang mga papeles at malinaw ang layunin. Suriin ang lupa at tukuyin kung may di pangkaraniwang katangian na maaaring pagkunan ng benepisyo. Humakbang si Mateo pasulong bago pa man sila tuluyang makalapit sa burol. Bago kayo magsimula, sabi niya, may dapat kayong malaman. Sa harap ng baryo at ng mga opisyal, isinalaysay niya ang kasaysayan ng lupa, ang tagtuyot, ang unang pagtubo sa ilalim ng buwan, ang panata ng paggalang at pagbibigay pabalik. Hindi niya itinago ang mga pagyanig at ang babalang lumitaw nang subukang hukayin ang ugat. May ilan sa mga opisyal ang nagpalitan ng tingin, tila hindi sigurado kung paniniwalaan ang kanyang kwento. Si Don Emilio ay tahimik na nakikinig, ngunit hindi nawawala ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kung may hiwaga man, sabi ng isa sa mga opisyal, mas lalo itong dapat pag-aralan. Hindi sapat ang paniniwala upang pigilan ang pagsusuri. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mateo ang pamilyar na pintig sa ilalim ng lupa. Mas mabagal ngunit mas malalim. Tumingala siya sa kalangitan. Hindi pa ganap ang kabilugan, ngunit halos bilog na ang buwan kahit araw pa. Napagtanto niyang ang lupa ay hindi na naghihintay ng gabi upang tumugon. Humakbang siya patungo sa gitna ng palayan, sa bahaging tinutubuan tuwing kabilugan. Kung kailangan ng patunay, sabi niya, huwag ninyo itong hukayin. Hintayin ninyo ang gabi. Nagkaroon ng pag-aalinlangan sa hanay ng mga bisita, ngunit marahil dahil sa pagnanais na makitang totoo ang sinasabi, pumayag silang maghintay. Lumipas ang mga oras na mabagal ang takbo. Ang baryo ay nagtipon sa paligid ng palayan. At nang tuluyang pumagitna ang buwan sa langit, sa harap ng lahat, mga taga-baryo, mga opisyal, at si Don Emilio, ang lupa ay nagsimulang umalsa. Mas malinaw kaysa dati ang pagtubo. Hindi ito marahas. Hindi ito nakakatakot. Ito'y maringal. Ang mga sibol ay sumulpot sa iisang ritmo, tila sumusunod sa pintig ng lupa. Ang liwanag ng buwan ay nagbigay sa mga tangkay ng banayad na kinang. Sa gilid ng bukid, may ilan na napaluhod. Sa burol, ang anino ng balete ay tila nagbantay. At sa pagitan ng liwanag at lupa, muling lumitaw ang anyong dati ng nasaksihan ni Mateo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang siya ang nakakita. May mga napaatras. May mga hindi makapagsalita. Ang anyo ay hindi lumapit sa mga bisita. Hindi ito nagbanta. Ito'y tumayo lamang sa tabi ng tumutubong palay na para bang ipinapakita na ang hiwaga ay hindi para angkinin, kundi para igalang. Tahimik na nanood si Don Emilio. Sa kanyang mukha, ang dating tiwala ay napalitan ng mabigat na pag-iisip. Nang matapos ang pagtubo at ang palay ay umabot sa nakasanayang sukat, ang anyo ay unti-unting naglaho sa anino ng balete. Ang hangin ay naging banayad. Ang lupa ay tumahimik. Matagal ang katahimikan bago nagsalita ang isa sa mga opisyal. May mga bagay, Captain, sabi nito, na hindi saklaw ng pagsusuri. Walang formal na pahayag ang ginawa. Walang malinaw na pag-amin. Ngunit isa-isa, ibinaba ng mga opisyal ang kanilang mga kagamitan. Si Don Emilio ay nanatiling nakatingin sa palayan. Sa wakas, lumapit siya kay Mateo. May mga pagkakataon, sabi nito sa mababang tinig, na ang pag-unlad ay kailangang umatras sa harap ng mas matandang batas.
Hindi ito paghingi ng tawad. Ngunit hindi rin ito hamon. Tumalikod siya at naglakad palayo kasama ang mga opisyal. Habang unti-unting nagkakaingay ang baryo sa mahinang usapan ng mga tao, nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng palayan. Alam niyang hindi nito tinapos ang lahat ng panganib. Ngunit sa gabing iyon, malinaw ang isang bagay. Pinili niyang maging tagapangalaga, hindi may-ari. Lumuhod siya at muling nag-iwan ng ilang butil sa lupa. Hindi ko ito aangkinin, sabi niya si mahinang tinig. Pangangalagaan ko lamang. Sa ilalim ng buwan, ang lupa ay hindi na muling gumalaw. Ngunit sa kailaliman nito, ang mga ugat ay patuloy na lumalalim, hindi upang manakot, kundi upang panatilihin ang balanse sa pagitan ng biyaya at pagnanasa. At sa baryo ng San Isidro, tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, patuloy na tutubo ang palay, hindi bilang tanda ng kayamanan, kundi bilang paalala na ang tunay na kasunduan ay hindi nakasulat sa papel, kundi iniuukit sa puso ng nagbabantay. Wakas,